Cross-examine. Pangutana, nabasa ba nimo ang One Holy Catholic Apostolic Church sa Mateo 16:18? Dagan din referensya. Oh, nabasa na ako diri, oh! Founder Jesus Christ! Wako nangutana sa referensya. Ang ako pangutana, nabasa ba sa Mateo 16:18? Maglikay-likay yun, yung dagang referensya. Balo mo, ngano ingana igsoon? Nasabtan ninyo ano mo gamit sila referensya. Now you know. Sana all. Sabtan ninyo, kaya ang mga referensya, mga contributor, mga Katoliko. Tinaw ngayon na mga pinangga. Kadakong katawanan sa argumento ni Pastoy Vacalares, murabaog ka ng istorya niya ang iyahang kaugalingon, nagpractice siyang pangutana sa butang bangawa pa na hitabo niya. Buti pasabot nga naglabay-labay daw kuno siya og pangutana, niya nagdamgo pod siya nga di daw kuno matubag sa mga defensor Katoliko. Unya panos na pod ng pangutana hagid sa tinuod lang. Sa hinungdan nga kinupyar man pod ninyo. Kana nga question kinupyar pod ninyo gikan pod sa mga kauban pod ninyong mga tagak. So karon ang pangutana di ba gyud na matubag sa gitawag og mga Katoliko? Actually matubag na sa insakto nga tawag ining pagtubag. Nganong butang nga mato insaktong pagtubag kay sa pangutana palang daan si Piat na. Mali na ang pangutana. Number 1, nganong mali man, sa hinungdan nga walay pagtulunan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga sula Eskriptura. Kay para angayan mi nga pangutan-on mi anak nga butang mo naabi mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo or mabasa ba St. Matthew chapter 16 verse 18 nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wa may pagtulunan na nga mabasa letra por letra or gitawag og kining gamiton ang sula Eskriptura, no? Kami mga Katoliko, basta mubasag sita sa Biblia, sabton, at the same time, tagaan og ebidensya ang pagsabot nga kining moong pagsabot, dili siya opinion or dili siya personal interpretation. So number 1, wa mi pagtulunan nga gitawag og sula Eskriptura. Number 2, ginapakaon ninyo ang inyong kaugalingong doktrina sa amoa nga sula Eskriptura. Ayun na ipakaon sa mua kay hilo man na kanang pagtulunan ba nga mabasa ba letra por letra kapitulo bersikulo inyo nang inimbento nga doktrina inyong ipakaon sa mua, and at the same time di pud mo kabarog ana granting without admitting nga moingon mo nga o sige di tinuod kay di mabasa unya ang 70 Adventist mabasa po diya St. Matthew chapter 16 verse 18. So di mo magkabarog sa inyong prinsipyo ana, kaya kung balihon mong pangutana buti pasabot niya na kamo mismo mukaon sa inyong kaugalingong sinuka. Pero again, way pagtulon ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga si Kristo nagngalan sa iyang kaugalingong iglesia. No sir, no ma'am. St. Matthew chapter 16 verse 18, si Kristo nagtukod og iglesia. Wa siya magngalan og iglesia aron pangitaan mininyo anang One Holy Catholic and Apostolic Church diha sa gitawag og St. Matthew chapter 16 verse 18. Pero again, sa kami mga Katoliko, basta oras magudumutubag anang pangutanahan, bubarog mi, subay sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. O sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana concerning ana nga gitawag og butang, si Kristo nagtukod og iglesia, og kanang iglesia, gitagaan niya og kinaiya. O sa man ang kinaiya nga nasulat din na St. Matthew, chapter 16, verse 18, kanang gingon niya ba nga, et porte inferinon, prevalibunt adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. O asa man ang iglesia haron? Asa man ang iglesia gitukod ni Kristo? Imposible man nag 70 Adventist. Ang 70 Adventist natukod ni atong 1863. So dili gyud na mao kanang giingon sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Karon mingon sila nga daghan man mo og tawag anang referensya aw asa man di mo dagan sa comics. Asa man di may tawag ini mo dagan sa inyong butbot, di na pwede. Mudagan gyud mi sa mga libro nga ang gisulat factual. Mudagan gid mi sa mga libro nga ang gisulat verified information. Yami mo din mga Katoliko man ang tawag ini mga contributor niya na asa man na sila mangutana pinakauna. Asa man di mangutana ang tawag ining doktor sa information sa anak sa iyang pasyente alag-alag sa silingan. Mangutana gyud na pinakauna sa responsableng nakabaw concerning sa gitawag og anak nga iyahang tawag inang magsilbi kaso niya ba kung baga same pod na sa mga contributor kanang gitawag og giingon sa standard reference concerning anang nag-contribute nga mga Katoliko nga sumala pa ninyo
kana sila, angayan na silang mutubag concerning sa information sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kay, mas na man nakabalo ang mga Katoliko kung i-compare sa inyo. Pero, dili po na basta-basta i-publish dayon sa itawag o kining mga dagko nga mga publishing companies, for example, mga encyclopedias. Kung naay gisulti sa pare nga mo ang Iglesia Katolika gitungkol ni Kristo, ila pa nang i-verify. Imagine good ninyo, not less than 4,000 ka mga experts good na nga tawag ini mo edit ana or mo verify ana. So kung di pa na pinuod ang gisulti sa mga pari nga sumala pa ninyo nga maunang gitawag og contributor, nganong ilaha magi-publish? Nganong gi-publish man sa publishing company? So nagpasabot nganong gi-publish man sa publishing company tungod kay ang information nga gi-provide sa pari verified information og dili siya gitawag og opinion. Mabitaw gitawag sa toy og kuan ba kanang general information or general facts. Kaya gitawag man na general information, buti pasabot mo dawat ka man og sa dili, mauna ang tinuod. Kanang information nga nasulat sa maong mga libro, mauna ang tinuod, mo dawat ka man o sa dili. So, mingon kag adi mo to okay, Katoliko ang tawag ining kon, i-question ang kon, i-question ang tawag ining publishing company. Nganong wala magimo nang kahimo pag-question nila? Nganong wala magimo nang kahimo sa pag-contest sa information concerning sa iglesia gitukod ni Ginoong Jesucristo nga mga iglesia Katolika. Nganong mag-contest? Ngano man sa hinungdan nga wa mo'y bisag usa ka ebidensyang ilatag para ma-contest ninyo ang information kay ang tanang ebidensya sa pagka-iglesia gitukod ni Kristo naa sa iglesia Katolika. Di ba? Nanay, mo na nga ayaw lang. Sige, ka palusot pag yun mo yung tahon. Palusot. For example, kanang information concerning Seventh-day Adventist. Kisa man day ang tawag ini pangutanon sa mga historian sana. Ang pangutanon ko, pinagkaw na, ang Seventh-day Adventist. Yan ingon sila mo, kami nga mga Seventh-day Adventist gitukod mi ni Ginoong Jesucristo. Pero ang pag-verify sa information dili man, kasi Ellen G. White man o katong tuloy niya kabarkadang Amerikano, mo man ang katukod, mo nang ilahang gibotang nga ang founder sa Seventh-day Adventist, bisan pag niangkon mo nga iya mo ni Kristo, ang founder anak mga Amerikano. Mao na toy. Mo na nga damor mo nga magsigig supak-supak, damor nga makita sa inyong mga membro, ilabi na katong mga membro ninyong mga edukado, makitaan nga inyo rang gisurambaw ang mga dokumento nga verified information. So di mo na gingon nga fallacy of suppressing the facts na. So ila sa question pa lang dan fallacy of silence na. Ano man kay wa nagpasabot nga di nimo mabasa dito po natin din natin noon. Mabato kinahanglan mag-provide og evidence og kanang mga corroborative evidence kay para mapamatud-an na kanang maong interpretation tinuod daw dili. Number 2, it is a fallacy of suppressing the facts. Ngano man verified information nya pagkaman banggaon na nimo opinion. So toy di ninyo mailad ang mga tao nagtuon. Okay? Di ninyo mailad ang mga tao nagtuon. Nya at the same time kay ang mga Katoliko karong panahon na nagtuon naman maunang di ninyo mabit-bit ang inyong 10%. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.